Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Diyos at batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, binabati kita ng may kagalakan. Praise the Lord. At shall we intercede first? Mag-intercede po muna tayo. Shall we pray sa lahat ng mga may sakit at karamdaman? Hallelujah. Sige po, let's pray. Lord, thank you sa natapos na elemento ng communion. Sige po, lahat po tayo manalangin. Open your lips and declare healing. Kung ikaw ay nakaranas ng ubo, lagnat, sipon, trangkaso, pasalamatan mo ang Panginoon. Declare that you are healed and you will never be sick again. In the mighty name of Jesus Christ. Pinagpapala po namin, hallelujah, ang atmosphere ay balamasi, karerebo, shandererebay. Rahandererebo siya, karerahandererebu ko, anumang dulot ng change weather. Shirerebo, sanderereba siya, kababahande. Marabasi, kalabamantererebo siya, karerahande. Devil of sickness and diseases, we come against you by the powerful name of Jesus Christ. We rebuke you, we command you come out sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng aming mga pamilya. Ramashandererebo sande, labamanterebo sa kababaha. Ramasikarerebo shande. Our body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Even cancer, lahat ng mga high blood sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, those sickness that are trying to bring us into hospital, we rebuke you in Jesus' mighty name. Those sickness and diseases na nagdudulot ng doubt sa pangalan ng Panginoong Jesus, we come against you by the power of the Holy Spirit. We rebuke you in the name of Jesus Christ. Lord, this is your church, the church of Jesus Christ, the church, a holy church, a royal priesthood, a holy nation, hallelujah, that is shining for the glory of our Lord Jesus Christ. Shall we pray also sa lahat po ng mga naghahanap ng trabaho? Ramakalabaman, sererebo shande. We speak of favor. Ramakamasi kalabababababa. Use your power, use your authority. Let it be released from the mouth of a faithful son and daughter of child right now. Because the church is a praying church. This church, whatsoever you declare, will happen in the powerful name of Jesus Christ. We open every door of opportunity. If you know someone who is looking for a job, if you know somebody who's looking for work, declare favor in his life. I-deklara mo ang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. And I pray and I declare, every one of us shall give glory to God, shall testify His goodness. You shall receive an answer to your prayer right now in the presence of the Holy Ghost. Because God, hallelujah, is a living God. He is alive. He is ready to take what is for you. He has given everything. He has done all good and perfect things for those whose trust is in Him. Every door, hallelujah, for your children is open now in the powerful name of Jesus Christ. Shall we intercede also to those who are seeking for their visa? Sa lahat ng may irregularities sa kanilang mga papel, sa kanilang mga documentation, by the powerful name of Jesus Christ and by the one who has believed in Him, let it be done, hallelujah, with grace,
with favor, with supernatural and extraordinary acts of the Lord in their lives. Oh, Rama Kalabasande, if you know someone, intercede for them. Declare, hallelujah, that the Lord is with them. They are blessed forever, and they shall declare the goodness of the Lord. They shall experience, hallelujah, things that seems impossible will become possible in their life. In the mighty name of Jesus Christ. O Rababahanda Lalabasika Lalabayanda. O Rabasika Lalahane. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon sa loob ng 11 buwan na pagsama niya sa taong 2024. O Ramama Sakarabashika Lalabahande. Sikarabashakarahate. Sapagkat ang Diyos ay nagagalak sa taong nagagalak sa ginagawa niya sa kanyang buhay. Makamasirerebosyanderabaha. Ora lalayarabasandereremanse. Rimakalabayararayalalayaha. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa loob ng mga 11 buwan o Diyos ng 2024. Marakahandererebosya. Hindi ka nagkulang, hindi ka nagkamali sa aming Panginoon. Tinama mo lahat sa aming buhay. Itinuwid mo ang aming kaisipan. Nilakaran namin ang iyong salita sapagkat ang salita mo ay buhay. Ora hararabasi kalabasyanda. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Salamat po, Holy Spirit. Shall we pray once more? Father, we thank you. You are good all the time. And all the time, you're so good. You're always faithful to your words. Your answer to us is always yes and amen. Great is your faithfulness. Hallelujah. Salamat o Diyos sapagkat sa palapit na araw ng iyong pagbabalik ay palapit rin ang aming puso sa iyo. Palawak ng palawak ang aming pangunawa na nakikita namin ang kagandahan at excitement ng Panginoong Hesukristo. Ang aming puso ay patuloy na nagagalak sa iyong mga salita at nagnanais na ikaw ay makapiling sa araw-araw, Panginoon. Kaya po salamat sa biyaya ng Sunday service. Salamat po sa biyaya ng panambahan tuwing Miyerkules. Salamat po sa lahat ng mga tahanan na bukas upang pag-aralan at i-meditate ang iyong salita sa aming mga life group. Sa bawat ministeryo na nagbibigay ng kanilang oras at panahon, salamat po, Panginoon. Bawat araw, bawat minuto ng aming buhay ay itinakda mo na mula pa sa simula. Kaya naman, alam namin, batid namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At minsan pa, hallelujah, ano man nagawa po namin na hindi nakalugod sa iyo, kami po'y humihingi ng kapatawaran at nagpapalinis ang makapangyarihang banal mong dugo. Shall we sing, God is good? God, you're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. Sing it with all your heart. God, you're so Sige, namnamin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay.
at papurihan mo siya sa awitin na ito. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Kung nais mong magbigay ng papuri, maaari kang tumayo. Bigay mo ang iyong mga kamay, ang iyong buong buhay, ang iyong buong katawan. Papurihan mo siya mula sa iyong labi at lalo tigit mula sa iyong puso. God, you're so good. God, you're so good. Alayalalaya. God, you're so good. Kaligtasan na biyaya ng Diyos sa ating pamilya, sabihin natin, God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Sa pag-iingat ng Diyos sa'yo habang nandito ka sa UAE, sabihin natin sa Diyos, God, you're so good. Oh, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so all declare, I am blessed, I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saving Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saving Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Once again, you declare into your life, I am blessed, hallelujah. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saving Jesus. Highly favored, anointed, highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus. Once again, with the conviction, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saving Jesus. Say you are highly favored and anointed. Anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. For the last time, sing it with all your heart. Say to Jesus, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good.
Palakpakan po natin ang Panginoon. For God is good all the time and all the time. Amen. Yakapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, blessed na blessed ako sa buhay mo. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay, sino dito ang buhay? Say, praise the Lord. Lahat na buhay, say, hallelujah. Lahat ng mga inaantok, wala dito noon. Amen. But praise and glory to God. Sino dito yung gumaling ngayong araw? Amen. Amen. Sabi mo yung ubo, hanggang ubo lang yan. Pero hindi ka pahihigain ng ubo. Amen. Huwag kayong papayag na yung ubo, sipon, trangkaso, pahihigain ka. Amen. Tumayo ka at sabihin mo, ubo ka lang. Tao ako. Amen. Okay, so mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At kanina kasi pinakita ng Diyos sa akin. It's the last month of 2020 po. Napakabilis. Sabi mo sa katabi mo, nabilisan ka ba? O nababagalan ka? Napakabilis po ng oras at panahon. Amen. At sabi nga ng salita ng Diyos, mas pinabibilis pa ng Lord. Alam mo kung bakit? Kasi daw, even the elect in the last days ay maaaring ma-deceive. But praise and glory to God, sabi mo sa katabi mo, tuwing nakikita kita, ginaganahan akong maglingkod kay Lord. Amen! Amen! Lalo na pagka talagang magkasama tayo. Praise God. Kaya ako nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa natapos nating 17th anniversary. Palakpakan po muna natin sa Lord. To God be the glory. Alam ko marami sa inyo nakapag-invite, marami sa inyo nakapag-share, marami po sa inyo ang talagang naging excited din. Amen. But always remember that inviting for Jesus doesn't end every anniversary. We'll continue to do the works of the Father. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtutuloy-tuloy tayo. Hallelujah. Kaya po pag tiningnan niyo po ba ang inyong taon na 2024, ano po yung nakita niyo? When you look back for the whole year, kung tatanungin kayo mula January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, anong nakita mo na sa sarili mo? Amen? Nakakita ka na ba? Nakita mo na ba yung answered prayer mo? Yung iba nakita na nila. Yung iba nilulook out pa nila. Amen? Pero darating yan. Sabihin sa katabi mo, darating yan. Just continue to believe. Continue to trust in the Lord. Nakita mo na ba yung pagbabago sa'yo mismo? Amen. Sabi mo, laki na nabago sa akin. Praise God. Tapos, nakita mo, nadala pa ito sa pamilya mo. Tapos sabi mo, malaki na rin ang pagbabago ng laman ng bangko ko. Dati noon, walang-wala. Ngayon, wala na. Hindi, ngayon meron na. 0.25. Di ba? Dati noon, wala kang pananampalataya, pero sabi mo ngayon, parang iba na yung pagtingin ko sa Panginoon. Hallelujah. Kung nararanasan mo po yan, na-experience mo yan, I praise God. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Continue to believe in the Lord Jesus Christ, the Son of God. Bakit marami pang magandang mangyayari sa buhay mo? Praise the Lord. Bakit po sabi mo yung maganda? Ba't nawalan ako ng trabaho? Kasi may papalit na bago. Nawala po ako ng boyfriend. Teka, tanong, meron ka ba talaga nung sa simula? Baka nanaginip lang tayo. So napakarami na pong ginawa ng Diyos sa ating buhay. And sometimes, kaya tayo minsan, parang tingin mo, wala kang nakita sa sarili mo. Maybe the people around you may look on your life based on their own opinion. Amen? Di ba minsan akala natin wala nang pagbabago, walang nangyayari sa buhay natin kasi nga iba pa din yung tingin ng tao sa'yo.
So wag mong tingnan yon. Don't base on what the others could perceive according to their judgment sa buhay natin. But keep on living not as per what they say, but as per what God says into your life. Kaya pala mahalaga po ang salita ng Diyos para makita mo yung tunay mong buhay. Sabi mo sa katabi mo, may buhay tayo sa Panginoon. Amen? So if there will be a genuine person who could ever know who really you are, is no other than but our Lord Jesus Christ. Amen? Siya lang ang tunay na nakakabatid at nakakaalam ng tunay mong buhay. At siya din, the Holy Spirit, the person that is in us, yun po yung nakababatid ng totoo nating damdamin, puso at kaisipan. Kaya I admit, I am also one of those who judge others. Yes. Nakakapag-judge ako based on what I can see, based on sa response nila sa akin. Minsan nga na-judge ko sila based on what they post in Facebook. Naku, nag-post na naman. Minsan, di ba, ganyan. Humingi na po ako ng tawad sa Lord at prayer ko, Lord, patuloy mo akong baguhin. Kasi yun ang gusto ng Diyos, yung may mabago sa atin. Amen. Minsan, alam mo na kung ano yung dapat ipabago, pero hanggat hindi mo yun hinihingi ng tawad at hindi mo ina-ask na baguhin, hindi mag-move ang Lord. But then you need to decide also, kailangan din na ikaw rin ay magpabago. So, kaya po ang buhay na pinag-uusapan natin ngayon is the life in Christ Jesus. Meaning, merong, buhay sa, pag sinabi mong ang buhay sa politika ay marumi, tama ba yon? Not all. Ngayon na naman, magbabase na naman tayo sa mga judgment natin, di ba? Pero in general, palagi mong maririnig yon. Ang buhay politika ay marumi. Diba? Buti na nga lang di tayo naging politika eh. Dahil yung mga katabi mo, gusto mo ba mag-senador? O congressman? Yung mga gustong mag-senador at mag-congressman, tapos na po yung filing, di tayo nakaabot. Pero alam nyo ba na isa sa ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo, ikaw ay ambassador. Amen? Wag na nating hangarin yung politika, maaaring hindi pala talaga tayo doon. Pero yun, ibig sabihin, di ba, mayroong buhay politika, mayroong buhay ng isang ina sa tahanan lang. Yung mga, di ba, yung mga sinasabing mga buhay nanay, yung mga nasa bahay. Kaya nga maraming nagtatalo dito eh. Sino daw mas pagod? Yung asawang nasa trabaho, yung nanay na nasa bahay? Ayan. Kasi kayo puro mga nanay, syempre. Yan ang isasagot nyo. Yung mga tatay na na-outnumbered, so tahimik na lang sila. So ngayon po, mayroon din palang tinatawag na buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen? Buhay na may Panginoon sa ating puso. Kaya ang pag-uusapan natin is a life that is living in me. Kapag narinig mo ang pangalan ng Panginoong Jesus, ano ang una mong naiisip? Alam niyo po, nung hindi pa ako born again, ang lagi kong naiisip pagka nakikita ko si Jesus Christ ay yung parurusahan ako sa aking kasalanan. Amen? Di ba yan lagi natin, pagka naririnig ko ang patungkol sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin yan. Mapaparusahan ako. Dahil ang tingin mo sa buhay mo, sobrang dumi palagi. Which is true, yun naman talaga yung dati nating buhay. Madumi pa sa maitim. Amen. Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yun. So yung buhay po natin noon, talaga namang marumi. Kaya nga, pero ngayon na kay Kristo ka, pag sinabing Panginoong Hesukristo, ano na yung nape-perceive mo sa buhay mo? Ang buhay na may Diyos. Amen. Number 1, sa binasa po natin kanina, John
20 verses 26 to 31. Yan po yung ating theme verse. Pero let me elaborate to you the Galatians 5:20. Ayan, sabi mo sa katabi mo, magandang Pasko po. Pasko na sa ano natin, sa multimedia natin. Sorry anak, Galatians 2:20. Galatians 2:20. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Ito na pala ngayon ang buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, nagpapako ka na ba? Ngayon, ang ginawa po sa Pilipinas, ginawang literal. Tama po ba? Kailangan taon-taon na ipapako, pero hindi naman totoong nakapako. Nakatali lang. Meron ilan, pa konti-konti. Kasi pag, alam nyo bang risky talaga yung mapako? Yung mapako ka nga lang sa paa, patuturukan ka na agad, diba? Yung mga kabataan ngayon. Kami noon, pag napako kami sa paa, gaganyan lang sa sa bayabas ba yun? Ibababad lang yun, yung di ba? Tapos tatalian. Ito pa matindi, pag napako, paduduguin pa. Bakit kaya? May talagang ko. Ako pa yung sugatin nun eh. Kaya nga meron ako mga 2 piso dito. Oy, tumatawa kayo. Meron din kayo, paramihan. Yung 2 kasi, yung kwadrado pa, diba? Parang bulaklak. Okay. Pagka napako ka, paduduguin pa para daw lumabas yung tetano. Ngayon, iba na. Pag napako, dadalhin na sa ospital at tuturo ka na ng anti-tetanus. Grabe. So, susunod pa, inumin ka na lang. Praise God. Pero alam niyo po, mahirap talagang mapako. Kaya nga, pag naisip ko palagi, gaano ba kahirap ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay niya para lang tayo bigyan ng magandang buhay. Amen? Ay hindi ho mapapantayan ng mga sakripisyo natin. Lalo na kapag tayo naglilingkod. Minsan sinasabi mo, napapagod tayo sa paglilingkod. Napapagod tayo sa pag-share. Napapagod tayo pag-follow up. Sabi sa katabi mo, huwag kang mapagod. Pag napagod ka, ikaw na lang ipapako. Hindi po. Ginawa yun ng Panginoong Hesus para ipaalam sa atin na hindi nakakapagod ang gagawin natin, na ang bibigay niyang buhay sa atin. Amen? So number 1, the life that is living in me is a life of a living God. A living God is living in me. Amen? A living God is living in me. Ano po uli ang sabi ng Galatians 2:20? Therefore I crucified myself. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but who is living in you? Christ is living in me. Sabihin natin, Christ lives in me. Habang kinakatayo, ano yun? Jesus alive. Jesus alive. Jesus alive. Ano sabi? He's living in me. Naiiyak ako. Sabi ko, kung dati ko pa lang, noong ko pa nalaman to na baka hindi lang maganda yung buhay, maganda yung buhay. Sabi mo sa katabi mo, magandang buhay mo. Amen! Kapag na kay Kristo at si Kristo ang nabubuhay sa atin. Alam niyo po, isa ito sa battle. Ito na lang talaga yung paglalabanan natin eh. Yung ma-crucified yung sarili nating kagustuhan so that Jesus Christ can live
in us. So there is no personal life in you anymore. Diba? Pag sinabi mong si Jesus na ang nabubuhay sa'yo, wala na po yung personal mong buhay. Sabi mo sa katabi mo, wala na yung personal mong buhay. Bakit? Ang nasa sayo na yung buhay ng Panginoong Hesukristo. And first and foremost, always remember that in Christ Jesus, everything is alive. Ito po pala yung maganda. Kaya kanina minemeditate yung word. Yung pag sinabing Jesus Christ, ang una mong naiisip noon ay kaparusahan. Ngayon, pag nakay Kristo ka na, ang una mong maiisip pag sinabing Jesus Christ, everything is alive. Eh, sabi nung mga matatanda, walang matanda. Baka mapagalitan ako ng aking mga golden mothers. Alive, di ba sa Pilipinas niya, nag-alive. But that is true. Kapag sinabi po natin Jesus Christ, ang dapat palang pumasok sa ating puso, sa ating isip, everything is alive in Christ. Amen. Kaya dati walang kabuhay-buhay, nagkaroon ng buhay. Buhay na buhay. Dati walang kalaman-laman, nagkaroon ng taba. Laman. Amen. Dati, ang dilim-dilim ng mukha niya. Sabi ni Bishop, nag-chinchanso. Alam niyo bang uso pa yung palang chinchanso? Ha? Ay, isa pala ang Pilipinas sa highest user ng chinchanso. Ayan. Yan ay trivia. Tanong yung katabi mo, chinchanso ba yan? Natural yan, natural. Amen. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Ang kahalagahan kung bakit kailangan nagbabasa tayo ng Word of God. Kung bakit kailangan nagme-meditate tayo ng Word of God para malaman mo ano ba yung mga ginawa ni Jesus. Eh di ba mula sa 5 tinapay at 2 isda, naging 5,000 yung nakakain. Sabihin, more than that. Alin pa, yung sa Mark 3 verses 1 to 5, meron doong, lalaki na paralisa yung kanyang withered yung kanyang arm. Hindi makagalaw. Kumbaga, patay. Pero pinag-pray niya and yung ay completely restored. Ano pa? Merong, yung ganito, lame, lumpo. Anong tawag? Sa Tagalog ng calculator, Ma'am-edit. Ano ba yan? Sige, sa na lang, sa Arabic. Basta yung wheelchair, sa lumpo yun. Okay? So yung lumpo, pinag-pray niya, kinausap niya lang yung mga legs. Actually, hindi siya, yung lumpo, di ba yung medyo mayroong mamaliit, yung isang nag-grow. Amen? Yan po, makikita nyo lahat yan sa Bible. Ano pa? Di ba yung batang babae, anak ng senturyon? Ano yun? Dinala kay Jesus Christ, nakasalubong. Ano sabi ni Jesus? Talita, kumi! Bumangon. Kaya pag yung pinapalo up mo, nagtutulog-tulugan pa. Babangon yun. Amen. You command him to get up. Patulog-tulog pa, amen. Yung ang patay na buhay Si Lazarus nga. Ano sabi ni Jesus? Sabi ng mga tao, nag-iiyakan na. Libing na Naisara na yung stone. Ganun ang libing, unang panahon. Malaking bato, haharangan ng bato. Dumating si Jesus after 3 days, 4 days siya dumating.
Sabi niya, wala na po, patay na, masangsang na. Sabi ni Jesus, hindi, kakausapin ko lang yun. Sasabihin ko lang, nagpasalamat siya sa Diyos. Sabi niya, Father, thank you, for this is for your glory. Sabi niya, Lazarus! Come forth! Maya-maya, lumalakad. Nagbubukas. Balot na balot pa ng... Akala nila zombie. Ngayon, zumba na. Ano po nangyari? Just saying the word and nagkakaroon ng buhay. And yung young man, ito, Luke 7, verse 11 to 15. Kaya masarap magbasa ng Bible eh. Yung bata, nasa kabaong na. Si Lazarus, nasa libingan. Ito naman bata, nasa kabaong na. Nakita ng Panginoong Jesus ang kalungkutan ng ina ng bata. So ginawa niya, binuhay niya yung nasa casket. Nagtakbuhan yung mga medal. Naiwan yung ina. Inihandover niya. Ang anak mo ay nabuhay. Ano pa yung gusto iparating ng Diyos sa atin? In Christ, there's no such non-living thing. Sabi sa John 1, everything has been made through Jesus Christ. Nothing has been made without Him. So lahat ng gugustuhin natin na magkaroon ng buhay ay makikita lang natin kanino? Sa Panginoong Hesukristo. In Christ, there is no such things that are wasted, that are vanity, and there is no death. There is no such things that is hopeless situation. Sabi mo sa katabi mo, walang hopeless kay Jesus. Pagka sinabi mo, wala na akong pag-asa, ay, isa lang ang sagot dyan. Anong pangalan? Si Jesus Christ. Magkakaroon ka ngayon ng pag-asa. Dati nga sa totoo lang umamin ka, dati magkano lang sweldo mo eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Totoo naman eh. Tumataas yung sweldo mo, tumataas naman yung bilihin eh. Pero sinong nadagdag sa'yo? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya kahit walang sweldo, nabubuhay ka, may nagpapakain sa'yo. Amen? Kasi nga hindi tayo after the sweldo. Kasi kahit anong laki ng sweldo mo, panigurado, ganun din laki ng expense mo. Dito na lang, ilang bat na yung dumagdag. May bat ka na dito. May bat ka pa sa sarili mo. Sabi nung nanay mo, anak, magpadala ka na. Bat ako. Sino bang nasa abroad? Alam ko na mapagpadala yung nasa Pinas. Amen? Sabi sa katabi mo, ikaw yung blessed. Amen. There's always hope in Christ Jesus. Kaya po pag nakikita mong paubos na, wag kang malulungkot. Salitain mo lang magkakaroon. Anong kailangan? Kailangan po yung number 2, yung pananampalataya. Pero bago ako pumunta doon, magkwento muna ako. Nandito po sila Bishop, mamamasyal kami. Punta kaming Miracle Garden. Si Pastora Lily kasi minsan lang mag-request yun. Parang bata. Kaya sabi ko parang, nasa opisina kasi ako noon. Sabi nila, Pastora, mag-Miracle Garden tayo. Gusto daw niya mamasyal. Ay di message ko yung iba kung may makakasama. Meron naman iba nakasama, kaya lang sabi niya samahan ko sila. So nag-half day leave po ako. Ngayon, nung pag-uwi ko, excited ako kasi maaga ako umalis mga 12:30. Nagpapaalam ako sa boss ko, sabi niya, pwede ka na umalis ngayon. Umalis na din ako agad. Ngayon, pagdating ko po sa Business Bay, bumababa ako doon. Pag nag-bus kasi ako from Jebel Ali, bababa ako sa Business Bay. Takbo-takbo pa ako kasi gusto ko makarating ng maaga. Pagsakay ko ng tren, sabi ko, ba't isang bag lang ang dala ko? 2 po ang bag ko. Yung laptop, tsaka yung shoulder bag. Hala, para akong natutunaw doon sa metro station. Naiwan ko ang laptop bag ko. Ang laptop bag, nandun lahat ang mga sekreto ng kumpanya namin. Nandun lahat yung access ko sa bangko. Nandun lahat yung documents ko. Sabi ko, hala, hindi pwedeng mawala ang aking laptop bag. Wala na yung bag, wag lang yung laptop.
Di, ang ginawa ko po nung nasa Burjuman na, alam ko kung saan dumadaan yung bus eh. Bumaba ako. At tinakbo ko yung Totoo po, tumakbo po ako. Haharangin ko yung bus eh. Darating siya dun sa bago lumiko pa Burjuman. Kasi nga, di ba, pag Wednesday, minsan nagbabas ako. Haharangin ko siya dun, naabangan ko na siya. May dumarating, 91, grabe yun ako. Nagpe-pray ako, nagano ko. Pastor, malilate ako kasi yung laptop bag ko po, naiwan ko yata sa bus. Ay, di punta ako sa... Pagsakay ko, nakangiti yung driver. Akala ko namukaan niya ako. Sabi ko, hi, is there a laptop bag that was left here? Sabi niya, ay, no, you check. Chinek ko sa upo ko, wala doon. Sabi ko, anong oras ka? Inano niya kung anong oras. Yung pala, hindi yun yung nasakyan ko. Yung nasakyan ko, nauna daw sa kanya. Sabi ko, hala, kailangan ko takbuhin naman yung isang bus. Sabi niya, dito ka lang. Hahatid kita sa bus station, sa Gubayba. Punta ako ng Gubayba. Pray ako ng pray. Sabi nung isip ko, patay. Kasi, hindi lang yung patay. Deduction ako naman kasi 5,000 ang laptop. Nagkwekwentagan yung isip ko. Sabi ng Holy Spirit sa akin, ayan ka na naman. Sabi ng mundo, patay. Sa Holy Spirit, buhay. Sabi mo sa katabi mo, pag may nawawala, buhay! Amen! Buhay! Walang patay! Sabi ng Lord, yes, buhay! Yes, makikita ko ito! Yes, nasa bus station to. Baba akong bus station. Nung nung bus, nasa harapan yung nasakyan ko. Sabi nung driver, you go first. Then, i-accompany daw niya, sasamahan niya ako doon sa bus station. Tinakbo ko niya naman. Ayaw pa magbukas. In short, wala po doon. Sabi ko, hala, nasaan? Sabi nung baka daw hinad-over na sa Metro Bus, doon sa management. Pila ako sa management. Ay, parang gusto ko nang mag-give up. Pagdating doon sa sabi ko, naiwan ko yung laptop ko sa bus. Sabi niya, wala daw na handover. Tumawag daw ako sa pulis. Sabi ko, ba't sa pulis agad? Grabe naman, pulis agad. Naisip ko na ko yung mga prayer item, baka nandoon, baka makita yung mga... Ang dami ko mga naiisip. Nire-review ko. Sabi ko, dami ko talagang So ngayon, baka matawagan ako. This prayer item, who is this? I want to see him. Hala, lagot kayo. Ngayon, in short, wala po doon sa bus. At ang last recourse ko na lang, itawagan ang 9 police station, 908. Pero by the wisdom of God, maya-maya nakasakay na ako ng taxi. Tinawagan ko po yung opisina. Baka nasa office eh. Nagbabakasakali ako, hindi ko nadala. Sabi ko, Jinky. Sabi ni Jinky, hello ma'am. Sabi nung amo ko, who's that? Lani, give me. Diyos ko naman, may inutos pa. Inutosan pa ako magbayad dun sa Sabi ko, meron, okay. Maya-maya, sabi ko, Jinky, actually nawawala yung laptop ko. Nandyan ba sa office? Sabi niya, ma'am, dala mo po nung bumaba ka. Sabi ko, isa na lang. Tinawagan ko yung isang accountant. Sabi ko, Santi, pwede mo bang bisitahin yung bus station na sinasakyan ko? Minsan, na-idadrop niya ako din eh. Oh, the station where I used to drop. Yes. Go first. Go now, dali. 2 hours ago. Sa madaling sabi po, ako'y nasa taxi na. At ako'y nagpe-pray. Sabi ko, may enjoy ko kaya ang Miracle Garden. Mas may enjoy ko kung may miracle eh. Alam niyo po, maya-maya, tinawagan ko si Santi, sabi niya, di ba ako nakakaalis sa office? Umalis ka na ngayon din! Hindi ako makali. Maya-maya umikot po siya. Tapos tumawag, Lani, your laptop is ThinkPad. Oh, yes! Hala, naiwan ko po pala sa bus station. Praise God, walang tao doon. Probinsya po kasi opisina namin. Nandun daw sa upuan. Sabi niya, laptop lang ba yung nandito? Hindi ko masabing nandiyan mga prayer item at saka yung ibang 90 days na chinechekan ko. Hanggang ngayon nandun, hindi ko na-checkan. Sabi niya, oo, laptop lang, sabi ko, kasi nakabukas daw. Sabi ko, kahit nakabukas niya, basta nandyan yung laptop. Amen? Praise God. Alam niyo po, niligtas ako ng Lord.
Sabihin sa katabi mo, may buhay sa Diyos. Amen. Ang naisip ko, patay na ako. Ang hirap po mag-recover ng data. Unang-una, very sensitive ang trabaho ko. Andun lahat, pati kayamanan namin mga milyon-milyon. Sabi ng isa, may dalang bag. Napakabigat ng bag niya. Kasi nandun yung kanyang milyones. Pero may katabi mo kung mabigat na yung bag. Baka may... kasi po doon sa OBP, Office of the Vice President, tinatanong pa, anong bag ang pinaglagyan ng pera? Gaano kabigat? Ganun pala kabigat ang pera. Amen? Buti na lang ikaw nasa ATM. Praise God. Sabihin sa katabi mo, marami kang pera. At kung wala man, may Diyos kang buhay. Amen? Na kayang magbigay ng katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi ho solusyon palagi ang pera. Pero naisip ko, baka bawasan ako. Sabi ko, wala pa kayong bonus namin. Babawasan na agad. Pero praise God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung problema mo ngayon, kung meron man, may kasagutan yan. Amen? Kaninong pangalan? Kay Jesus Christ. Basta may buhay, magkakabuhay yan. Wala, magkakaroon yan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. So that you should always know that there is always hope and there will always be. Amen? So, speak blessing to everything that is around you that's, you know that is dead. Kaya nga minsan, di ba, mahirap po kasi talaga pag ikaw may sakit. Mahirap mag-pray talaga eh. Yung sa ikaw na yung may sakit. May magpapapray pa sa yung may sakit. Pero alam mo doon kalalakas. Kung ito nga, nagpapapray sa akin, may sakit eh. Amen. Kaya pagka kayo may nararamdamang sakit, maghanap kayo ng may sakit. Hindi ko transparency yan. Sabi mo, dalawa na tayo may sakit. Cancel. Pero minsan nandun po yung kalakasan eh. At kung kailan ka naman hinang-hina, saka may magpapapray sa'yo na hinang-hina din. Amen? Doon ka naman lalakas. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pag may magpapapray sa'yo, pag-pray mo lang. Declare it. Kasi the things that you are declaring to them is you are also receiving. Tinatanggap mo din yun. Yung mga salitang dinideklara mo sa iba, alam nyo ba, pwedeng bumalik sa'yo yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, bless na bless ka palagi. Speak deliverance to every creature in your world. In Christ Jesus, take them out from the bondage and corruption ng mundo. Jesus is living inside us so that we can live the life that He gave us. Number 2, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. So ano ngayon ang nabubuhay sa'yo? Si Kristo. Pangalawa, living by faith. Not living by work. Not living by money. Or living by somebody. Sabihin natin, I live by faith. And not by sight. Kaya kung wala kang nakikita, hindi yun ang buhay mo. You live by faith. Kung nakikita mong magulo ang kumpanya mo, hindi yun ang buhay mo. You live by faith. May kaayusan sa Panginoong Hesukristo. Nakikita mong magulo ang pamilya mo, huwag ka nang makigulo. Sa katabi mo, huwag ka nang panggulo. Nagkakagulo na sila eh. Ikaw ang may Jesus sa puso. Amen. Ikaw may Diyos sa puso, huwag ka nang manggulo. Huwag ka nang makigulo. You live by faith in the Son of God. Living by faith is setting your affection or setting your mind, your senses on the things that is above. Bakit sinabing above? Kasi ibig sabihin, hindi dito sa mundong ito.
but you set your mind on things above. Tingnan nga natin 1 Corinthians 5:7. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3. Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch, as you really are, for Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Romans 1:7. Yan ba yun? No, 2 Corinthians 5:7. Sorry, anak. 2 Corinthians 5:7. For I live by faith and not by sight. Romans 1:7. Maganda din po ito. Romans 1:7. To all in Rome who are loved by God and called to be His holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Luke 1:37. Puro may 7. Luke 1:37. For no word from God will ever fail. Sa ibang translation, for nothing shall be impossible with God. Sabi mo sa katabi mo, all things are possible. Lahat posible. Lahat may kagandahan, may solusyon. Romans 10:17. Ano pong sabi ng Romans 10:17? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Diyan po nangyayari yung ating faith. Kaya mahalaga ba ang word of God? Amen. Imagine your life. Kung wala ka ng Sunday, wala kang Wednesday, wala ka pang daily devotion. Sa tingin mo, may faith ka? Wala. Di wala. Abay, miracle pag nagkaroon ka pa ng faith. Alam niyo po, isa lang ang sagot. Word of God. For you to have the faith. And remember, ang faith po ay hindi siya something to acquire on the time of needs. Kasi nga, in the times of need. Kasi minsan, kung kailan mo lang kailangan, doon ka lang nagkaka-faith. No, live your life with faith. Every day you have the faith in Christ. Every day you have the faith in God. Hindi kapag ka sweldo, lumalakas yung faith mo. Ano ba yan? So kung paggaganahin ko muna yung faith ko, sweldo na eh. Hindi, tuwing sweldo lang. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. That's the reason why we live by faith. Ang bumubuhay sa'yo, hindi yung pagising mo tuwing umaga, magkakapit, mag-aalmusal ka. Hindi yun ang bumubuhay sa'yo. Ang bumubuhay sa'yo, araw-araw, yung pananampalataya bukas. Hallelujah, meron kang inaasahan sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, live by faith. In Christ Jesus the Son. Colossians 2:20. Ano po ang sabi ng Colossians 2:20? Wala na pong sinabing iba kung paano ka makaka-acquire ng faith sa Bible. It's true. Hearing and hearing the Word of God. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3. Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Ayan, so kung tayo daw ba ay mamamatay na sa kasama Panginoon Jesucristo, ibig sabihin ay mawawala ka na sa mundo, but your personal life, amen, is being hidden with Christ so that Jesus Christ can live. You do not belong anymore to this world. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na taga rito. Tagalangit ka na. Amen? So faith is a life impartation. It is not something that you need to pick it up to use whenever you need or you want to get something from the Lord. Hindi po. Alam niyo ba kung anong masarap? Araw-araw kung lumalakad ng may pananampalataya, pag may pangangailangan, di ka mararatel eh. May faith ka na eh. Yung iba kung kailan, kung kailan may interview, saka hindi kailangan malakas yung faith ko.
Sabi mo sa katabi mo, araw-araw palakasin natin. Amen? Araw-araw palakasin mo yung pananampalataya mo. Not just kapag may pangangailangan. That's how we should live. Living by faith is living from your spirit according to God's word. And last, number 3. Living Christ as living in me is loving God is living in me. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Anyway, loving is more than talking. Amen? Maring sabihin mo, mahal mo siya. Pero pero mas mahal mo yung iba. Ngayon, napakaraming drama sa Pilipinas. Alam niyo po, most of the time, we are looking for someone to love us. Tama po ba? Totoo naman eh. Palaging ang hinahanap mo yung magmamahal sa'yo, sasamahan mo yung aayon sa'yo. Kaya laging against sa'yo, di dyan ka na, mag-isa ka. Amen? Hanap ako nung kakampi ko. So that's how we live before. Amen? Most of the time, yung mga lalaki pag nanligaw, kaya nga nila nililigawan yan eh. Sinusuyo. May pabulaklak. May papitsa. Papitsa sa buong pamilya. Sabi niya, laki naman ng pamilya mo. Abay, kung mahal mo talaga ay, isang malaking yung yellow cab. Laki ng pamilya eh. Pero tatatlo, malalaki lang talaga. Diba? Tapos, so, di ba kapag tayo nagmamahal, halos ibuhos mo yung buong attention. Tama ba? Actually, kaya ka nga nag-abroad eh. Mahal mo magulang mo, mahal mo anak mo. At minsan, alam nyo ba, sabi pa, buong attention, buong hirap, binibigay mo. Kahit mawalan ka. Drama to ng mga sa TV eh. Yung wala nang natira sa akin. Binigay na lahat. Ubos lahat para sa'yo. Tapos yung pinapadala mong pera sa Pilipinas, sa iba pala ginagamit. Di ba? Akala mo, binibigay dun sa pamilya mo, pero sa iba nagagamit. Tapos, ang mga Pilipino, sinasabi matiisin. Tanungin yung katabi mo, matiisin ka ba? O mareklamo tayo. Minsan ganun eh, nagtitiis ka nga, pero reklamo ka naman reklamo. Diba? Minsan, tinitiis mo yung para sa'yo, may maipadala ka lang. Tapos makikita mo, ginagasta sa mga walang kwentang bagay. Kahit alam nilang naghihirap ka. Kaya ngayon, sabi mo sa katabi mo, huwag ka na maghihirap. Hindi na tayo naghihirap ngayon. When we work gladly for the Lord. Amen? We serve gladly. Kaya yung sinasabing, yung kinakawawa, wala dito nun. Sabi sa katabi mo, hindi tayo kinakawawa. Walang kinakawawa. Ako natutuwa ako dun sa testimony ng mga kasamahan ni Mirasol. Ichichismis ko po Abay, mga milyonaryo. Mga katulong kasama sa bahay. Sabi ko, pwede ba ako mag-apply dyan? Milyonaryo. Ikaw ba naman, di ka na nabayad ng bahay, libre. Hindi pa yun naka-double deck. May sariling kwarto. May sariling CR. May sariling bahay. Tapos, may may pagkain, libre. Kung ano yung pagkain ng amo, pag hindi mo makain, bibilang ka ng iba. Kasarap pala sa ganun, amen. Sino gustong magkatulong?
Sabi kasi nga, sa Pilipinas, na mali ang impression pagka sinabing katulong, yung kinakawawa, pinapaso ng plancha. Kasi yun yung... Parang ang tingin mo sa lahat ng katulong may paso sa plancha. Iba pagka sinabing katulong, ano daw? Ayaw na agad. Hindi. Ang kaya tawag sa kanila ay, hindi katulong eh. Hindi din eh. Hindi ko madrona eh. Ano yan? Yung parang pinagkakatiwala. Katiwala. No, mayordoma. Sa Espanyol. Nagpapaanak yon. Kaya po hindi na, ano na po yun, na-break na yung ganong kaisipan. Testimony nila yun. Yung isa, alam nyo, naging milyonaryo kasi tumama sa loto. Hindi, joke. Kapapadala niya kasi ang dami niyang padala eh. Ikaw ba marami ka rin padala? Kakapadala niya, napili siya sa, sorry ba? Baka naman. Sa, ano mo, uy, hingi mo ako ng permiso ah. Ano siya? Tumanggap siya ng ano. Uy. $500 kgs na gold bar. Saka meron din ako niya mga 100 grams. 500 kgs ba? 500 grams. Malaki pala yung, baka maano tayo, parang yung, baka maano tayo sa immigration. 500 kgs. 500 grams. Magkano 500 grams na ginto ngayon? Pag umuwi ka dun sa probinsya nila, may hasyenda. Ang mga baka, parito lang. Nagbabaka sa kali. Hindi totoo po. Ang sabi nga doon, pag may gusto kang ulamin, turo mo lang kung alin doon kakatayin nila para sa iyo. So hindi o lahat ng buhay ng mga katulong mahirap. Sino nagpapahirap ng buhay yung isip natin? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo mahirap. Kapag nasa Panginoong Jesus, may mapagmahal tayong Diyos na nag-iingat sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. So make up your mind about this. Walk in love, walk in faith, walk in the Word of God as He did, as what Jesus did when He walked in earth. Think like Him, talk like Him, act like Him, act like Jesus. Hindi ho masama na mag-act tayo kung paano ang Panginoong Jesus na buhay, yun yung gusto niya, ipamuhay mo. Sabi na, kasi tayo mga Pilipino na ano tayo dun sa tradisyon eh. So, sobrang banal naman ito. Yun naman talaga ang gusto ng Diyos maging banal ka. Hindi banal na aso, santong kabayo. Yung kasi yung natutunan mong kanta. Pero kapag may tunay kang Diyos sa puso, magiging totoo ka. Magiging totoo ang kabanalan mo. Amen? Not because of your own, but because of the God that is living inside you. Kaya everything in the universe, everything here in this world, it's all about Jesus. Kaya ho, lagi nating tatandaan. Amen? Ang sabi nga nung kanina, nung binasa natin sa John 20, Verse 26. Let me just read to you. Andiyan ba? Paki-flash nga, anak. Napakabuti ng Panginoong Jesus eh. A week later, His disciples were in the house again. And Thomas was with them. Nandun yung si Thomas, siya po'y disciple na ma-doubt sa buhay. Yung hindi niya alam kung gagawin ng Diyos sa kanya. Paano mangyayari yun? Lalaki yan si Tomas. Pag babae, Tomasita. Ikaw ba si Tomasita? Puro doubt ka. Ito sabi though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Sabi ng Diyos sa akin kanina habang binabasa ito, sabi niya, though the doors were locked.
Sa mga disciple minsan, sarado isip natin, sarado yung pananampalataya natin, sarado yung opportunity for Jesus to work in our life. Tama naman, di ba? Minsan nililimitahan agad natin si Jesus eh. Baka hindi niya magawa yan. Baka hindi niya gawin sa buhay ko. Hindi ho nang himasok si Jesus. Pero pumasok siya. At sinabi niya, nagdeklara siya sa puso. Ano sinabi niya sa iyo? Peace be with you. Sabi ng Panginoon Jesus, magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi ang isang ma-doubt, wala hong kapayapaan sa puso yan. Pag punong-puno ka ng worry, punong-puno ka ng pag-aalinlangan, ibig sabihin walang kapayapaan ang puso mo. But now, kahit sarado yung heart mo, Jesus wants to declare in your heart, peace be with you. Kung nakikita mo ang parang imposible, ang unang gustong ipaalam sa iyo ng Panginoong Jesus, magkaroon ng kapayapaan ang puso mo. Alam mo, pagpayapa ang puso mo, makakapag-isip ka ng tama. Makakapagsalita ka ng mabuti. Makikita mo yung beauty ng buhay. Minsan dami natin hinihingi sa Diyos. Pero yung pala gusto niya magsimula sa kapayapaan ng puso natin. Ang dami mong hinihingi. Minsan nga pera, minsan pati asawa. Okay naman yun eh. Pero sabi ng Lord, pag nag-asawa ka ba, ready ka bang magkaroon ng kapayapaan? Oo naman. Sabi mo sa katabi mo, mas payapa kay Jesus. But that's what Jesus is telling us. Kahit walang makitang opportunity si Jesus Christ na mananampalataya ka ngayon, still He's ready to give peace in your heart. Sapagkat kapag may kapayapaan na yung puso mo, ang dali na pong makapasok ng pananampalataya, ng Word of God. At kahit nasan ka, payapa ang puso mo, maligaya ang buhay natin. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. And pray